Hello po sa mga ka-coin fanatics natin dyan. Welcome again to my YouTube channel. Pero bago po tayo magsimula, huwag niyo pong kalimutang mag-like and mag-subscribe. At pakipindot na din po yung notification bell icon para lagi po tayong updated sa mga susunod na videos po natin. So guys, follow up video po to dun sa Marcos Coin natin. Okay? So ito po yung video na napangako ko po last content natin na ituturo ko po sa inyo kung paano mag-research ng coin dun kay Ennomista para malaman po ninyo kung ano po yung mga coin na hinahanap po ninyo. So, ito po. So, kung hawak nyo po yung mga cellphone ninyo at meron po kayong data pang internet, punta po kayo kay Google. Yan. So po, una, punta tayo doon sa mga cellphone po ninyo, no? Tapos punta tayo sa search bar ni Google, okay? So, type natin si ennomista.com. Yan. So, makikita nyo, may nakalagay na Ennomista, tapos coins from the Philippines. Click nyo po yun. Yan. Tapos lalabas ngayon yung website nila. Tapos, lagay nyo po yung cursor nyo doon sa search query. Yan. Tapos, type nyo is Marcos Coin na 1975. Okay? Yan. Then, search. Yan. So, dito po sa website, makikita nyo na po yung category ng Marcos Coin. Okay? So, meron siyang dated 1967. Okay? Tapos, meron siyang 1975. Then, meron siyang 1975 na Gold Series. Okay? So, puntahan po muna natin yung kay 1967. Okay? 1967 to 1975 yan yung series na yan. So, click nyo lang po yung image na yan. Tapos, pupunta na ngayon yan dun sa description ng 1975 na Marcos Coin na 5 piso. Okay? So, dito po makikita po ninyo yung sa mga features niya. Yan. So, meron po rito yung issuer. So, yan yung Philippines po. Tapos yung period. So, Republic yan. 1946. Yung 1946 mga ka-coin fanatics, yan yung tinatag ng Republika natin. Okay? So, dyan po tayo na-establish sa 1946 na yan. Kaya mayroon po yan na 1946. Okay? So, yung standard type niya is circulation coin. That time kasi, umiikot yan. Ibig sabihin, circulated yung coin na yan. Nung linabas yan. Ibig sabihin, ginagamit. Okay? Pag sinabi natin circulated or circulation coin. So, yung coin na to is for the series of 1975 to 1982. Yan. Okay? So, yan po yun. Then, ang value niya, siyempre, 5 peso or 5 piso. Yan. Okay? So, yung currency niya, ginawa yung currency niya is 1967, which is yung piso na currency. And so, doon siya na-establish. Yun po ibig sabihin nun. Then, ang composition po niyan is nickel. Based po dun sa unang video na nirelease natin, yung nickel po is magnetic. Ibig sabihin, steel po yan. Composition of steel po rin yung nickel. Magnetic po yung nickel. Okay? So, yung timbang niya is 22 grams, etc. etc. Diameter, ganyan. So, dito nyo po makikita yung research, okay, na description na gusto nyong hanapin with regards dun sa Marcos Coin. Ganun din po sa mga coin na gusto nyong i-research. Kunyari, meron kayong mga hawak na coin na rare, type nyo lang dyan, baka merong record si Ennomista dun sa mga hawak ninyo. Okay? So, yan po, dyan nakalagay din yung obverse. Pag sinabi natin kasing obverse, yan yung harapan ng coin.
Okay, so sa harapan ng coin makikita po natin yung ano po, yung tama, yung Republika ng Pilipinas. Yan, usually makikita natin yan. Okay, so yung sa likodan naman or yung sa reverse na tinatawag, yung pangalan ni Ferdinand Marcos. Yan, tapos meron yung bagong lipunan. Yan, yung tinatawag nilang code arm. Yun. Tapos yung September 21, 1972. Tapos yung Pangulong Ferdinand E. Marcos, yan ang nakalagay doon sa reverse na side. Okay? So, yun nga, sa mga nagtatanong, bakit bagong lipunan? Yan. So, yung panahon kasi ni Marcos, yan yung bagong lipunan. Sa English is the New Society na in-establish na September 21, 1972. Yan. So, guys, ngayon, ano muna tayo, trivia muna tayo ngayon. So, ito po yung tinuturo namin sa inyo ngayon is para may idea kayo with regarding sa coin collection. Kasi marami pong nagtatanong, paano ba mag-collect ng coin? Yan. Paano ba namin malalaman kung rare yung mga coins na hawak namin? Yan. So, dito muna tayo sa standard. Tinuturo ko sa inyo paano yung mga standard na gusto niyo malaman, katulad ng mints. So, ano ba yung tinatawag na mints? Yan. So, mga coin fanatics, yung mints, yan yung ibig sabihin na kung saan ginawa yung coin. Yun na ibig sabihin ng mints. So, namely, kay 5 piso na Ferdinand Marcos coin, marami siyang pinanggalingan. Ibig sabihin, marami siyang production na lugar kung pinanggalingan or yung mint. Yan. So, meron siya sa Munich, Germany. So, meron siya sa Shreveport, Saskatchewan, sa may Canada. Then, dito sa security plant complex natin sa BSP, dyan sa may Quezon City. And yung Franklin Mint ng Wawa, Pennsylvania sa United States. Yan. Okay? So, yan yung mga pinagawan o yung mininted yung mga coins ni 5 piso na bagong lipunan. Okay? So, yung nauna nating video, nasabi ko noon is merong dalawang varieties. Okay? May dalawang varieties si 5 piso na bagong lipunan. Yan yung KM 210.1. So, yung meron siyang coat arm motto na Republika ng Pilipinas, yan yung nakikita nyo kanina. And yung KM 210.2 na coat arms sa motong isang bansa, isang diwa, yun yung mahirap hanapin. Okay? So, ito po yung mahirap hanapin. Yan. Tatandaan nyo mga coin fanatics. Okay? So, dito po, makikita ninyo yung range or sinatawag nating rarity. Yan. So, pag sinabi nating rarity, yung ano na siya, mahirap na siyang hanapin o mahirap siyang makita or hindi na siya circulated. So, makikita nyo po yung very fine, yung VF, XF, extra fine, yan. Tapos AU, yung uncirculated na tinatawag, okay, yung UNC. Okay, so pag sinabi nating uncirculated, yung price po na 160 pesos, yun po ang price niya for the KM 210.1 na series. Tapos makikita nyo po rito yung percentage ratio, yung 74%, ibig sabihin 74% yung umiikot. Okay? Ibig sabihin yung meron pang hawak 74% pa. Yan. So, yung 1975 na math, yung KM 210.1 na math is 2% na lang. Ibig sabihin, paubos na. Yan. Kaya makikita nyo mga coin fanatics, walang nakalagay dito sa part na to na presyo. Ibig sabihin, depende yan sa coin collector kung magkano niya bibili niya sa inyo yun. Yan. So, dito po nyo makikita lahat. Okay? So, makikita nyo dyan na halos wala na yung ibang series
Yan. So, may 0.7. Yan, pinaka-rare na to, yung 1977 na series. Ito. Yan, halos pawala na yan. So, ibig sabihin, base kay numista, 0.7 na lang yan, or 0.7. Okay? 0.7%. Yan. So, dito po sa page ni Numista, makikita ninyo yung mga gusto nyong malaman with regarding sa coin collection. So, yung ibang mga coin vlogger, hindi nila tinuturo yan. Okay? So, syempre, ayaw nilang malaman kung ano yung mga pwede nilang i-ano sa inyo. Alam mo nyo na, di ba? Syempre, negosyo yan. Yan. So, dito po ninyo makikita yung pagtatandaan nyo lang palagi mga ka-coin fanatics, pag wala kayong makita na ganyan, walang detalye, ibig sabihin, rare na yung coin. Ibig sabihin, pwede nyo presyohan, depende sa kausap nyong kolektor na bibili ng coin sa inyo. Yan. Okay? So, yung iba, nilalagay na sa sa eBay. Yung iba naman kasi mga coin fanatics naka-grade na. Okay? So, pag sinabi mo kasing MS, yan. So, naka-MS grade siya. Ibig sabihin na MS, mint state. Tapos yung niya, yung grade niya, let's say 65, 67, 70, 75, mataas na yun. Ibig sabihin yung condition ng coin parang galing mismo sa loob ng mint factory. Ibig sabihin bagong gawa. Ganun yung itsura. Yun po yung mga mahal na hinahanap nila ng mga coin collector. Yan. So, yun po. Sana po may natutunan po kayo sa follow-up natin na topic ngayon regarding dun sa bagong lipunan na 1975 na Marcos coin. So, kung meron po kayo dyan, yun lang po. Paalala, wag nyo pong lilinisin ng mga magagaspang na bagay or yung may mga sabon na talagang sobrang tapang. Wag po. Kasi mawawala po yung rarity condition ng coin. Ibig sabihin, masisira po siya. Yun. Okay? So, sa susunod po, tuturuan ko po kayong paano mag-maintain or paano maglinis ng coin. Yan. Okay, so yun po. Maraming salamat po sa panunod ninyo at maraming salamat din po sa mga supporters natin dyan na hindi po kayo nagsasawa na manood po ng aking mga video. Sa ulitin po, salamat po ulit.